In this video, sasagutin natin ang 50 most frequently asked questions tungkol sa ATF ngayong 2026. At ito ang mga tanong na paulit-ulit kong natatanggap sa mga comments, messages at iba't ibang ATF groups. Kaya kung interesado kang mag-enroll sa ATF, siguraduhin panoorin mo ang video na to hanggang dulo dahil baka masagot ng video na to ang lahat ng tanong mo. Hello guys! Welcome back to my channel. So kung bago ka sa channel na to, comment mo naman dyan sa baba, ATF. And please like and subscribe. And click mo na din yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Okay, so let's now begin. Fact number 25. Kailangan ba ng TOR or transcript of records? Ang sagot po ay yes. So kung nakapag-college ka dati, meron kang transcript of records niyan. Kung ikaw naman ay undergraduate, meron ka ding TOR na mararequest sa dati mong school. Fact number 26. Kailangan ba ng diploma? So, kung ikaw ay high school graduate, yes, submit mo yung diploma mo. Pero kung ikaw naman ay undergraduate ng college, kailangan mag-request ka ng TOR from your previous school at isubmit mo din iyon sa school na pag-a-applyan mo ng ATF. Fact number 27. Importante ba ang trainings at seminars? So, ang sagot po ay yes. Malaking tulong po ang trainings, seminars, workshops at certifications dahil nadadagdag po ito sa assessment ng school. Meaning po, tumataas po yung points mo at malaki po ang chance ng approval ng iyong application. Fact number 28. Mas okay po ba ang maraming certificates? Ang sagot po ay yes. So, mas maraming relevant certificates, meaning ng relevant is connected yung mga certificates na nakuha mo sa course na kukunin mo. So, mas maraming relevant certificates, mas maraming ebidensya ng iyong competencies at professional development. Fact number 29. Kailangan ba ng resume or CV? CV is curriculum vitae. So, ang sagot po ay yes. So, isa po ito sa pinakapangunahing dokumento na hinihingi ng mga ATF schools. Fact number 30. Ano pa ang ibang requirements na maaaring hingin sa akin? So, ang sagot po ay depende po sa school. Pero, maaaring kabilang dito ang resume or CV, certificate of employment, job description, transcript of records, diploma, birth certificates, training certificates, government IDs, accomplishment application forms, at recommendation letter. So, pinakamainam pa rin na direktang humingi ng updated requirements list mula sa school na balak mong pasukan. Fact number 31. So, may face-to-face classes ba sa ATF? So, ang sagot po ay depende po sa school. So, may mga schools po na may face-to-face classes, may online classes, at meron din po pure modular lang po. Fact number 32. Kailangan bang pumasok araw-araw? So, ang sagot po ay hindi. Dahil ang target po ng ATF ay mga working professionals. So, expect na natin mas flexible ang schedule kumpara sa mga traditional college. Fact number 33. May assignments ba? So, ang sagot po ay depende po sa school. So, maaaring may activities, reports, projects, reflection papers, or ibang academic requirements. Fact number 34. May exams ba? Ang sagot po ay yes. So, marami pong schools ang may written exams, interviews, oral assessments, or competency evaluations bilang bahagi ng assessment process. Fact number 35. May thesis ba? So, ito ang isa sa pinakamadalas na tanong. So, sa karamihan ng ATF programs, wala ng traditional thesis na katulad ng ginagawa sa regular college. Pero, maaaring may capstone project, portfolio, case study, terminal output, or competency-based assessment. So, depende pa rin yan sa school at course na kukunin mo. Fact number 36. May research subject ba? So, ang sagot po dyan ay depende sa curriculum ng school. So, may ilang programs na may research component, habang ang iba naman ay nakatuon sa professional portfolio at competency assessment. Fact number 37. Madali ba ang ATF? Ang sagot po ay hindi. Kasi po, maaari po nating sabihin na mas mabilis ito kaysa sa traditional college. Pero hindi po ito shortcut. So, kailangan mo pa rin mag-comply sa requirements
requirements, assessments, projects, at iba pang academic standards ng school. Fact number 38. Guaranteed ba ang graduation kapag nakapag-enroll? Ang sagot po ay hindi. Ang enrollment ay hindi automatic na graduation. So, kailangan mo pa rin maipasa ang lahat ng requirements at assessment ng school. Fact number 39. Pwede bang bumagsak sa ETIAP? Ang sagot po ay yes na yes. Kung hindi sapat ang competencies, kulang ang requirements, or hindi pumasa sa assessment, maaaring may additional requirements or subjects na ipagawa ang school sa'yo. Fact number 40. Gaano katagal matapos ang ETIAP? So, ang sagot po ay depende po sa school, sa course, at bilis ng pag-comply mo sa requirements. So, may mga estudyante na natatapos sa loob lamang ng ilang buwan, habang iba naman ay umaabot ng 1 taon or 2 taon. Ang pinakamahalaga ay makompleto mo ng maayos ang lahat ng requirements para makagraduate ka. Fact number 41. May board exam ba ang ETIAP graduates? So, ang sagot po ay depende po sa course. So, kung ang degree na tinapos mo ay may corresponding licensure examination, kailangan mo pa rin sumunod sa requirements ng PRC or Professional Regulation Commission. So, hindi ito automatic na exempted sa board exam dahil ETIAP graduate ka. Fact number 42. Pwede bang mag-master's degree pagkatapos ng ETIAP? So, ang sagot po ay yes na yes. So, kapag nakapagtapos ka po ng bachelor's degree sa ETIAP, maaari kang mag-apply sa master's degree programs pero subject pa rin sa admission requirements ng school. Fact number 43. Pwede bang mag-doctorate pagkatapos? Ang sagot po ay yes na yes. So, katulad ng regular graduates, maaari kang magpatuloy sa mas mataas na antas ng edukasyon kapag natugunan mo ang requirements ng graduate school. So, kung ETIAP graduate ka, kailangan may master's ka muna bago ka mag-doctorate. So, ganun po yung structure para makapag-doctorate ka. Fact number 44. Pwede bang gamitin ang ETIAP degree sa abroad? Ang sagot po ay yes. So, dahil bachelor's degree ito, maaari itong gamitin para sa employment or further studies sa ibang bansa. So, depende pa din sa evaluation at requirements ng employer or ng institution. Fact number 45. Pwede ba itong gamitin para sa promotion? Ang sagot po ay yes. So, isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming working professionals ang kumukuha ng ETIAP. Dahil maraming kumpanya at government agencies ang nangangailangan ng bachelor's degree para sa promotion. Fact number 46. Pwede ba ito sa government positions? So, ang sagot po ay yes. So, ang degree na makukuha mo sa ETIAP ay recognized at maaaring gamitin sa pag-a-apply sa government positions na nangangailangan ng bachelor's degree. Fact number 47. Pwede bang mag-shift ng career pagkatapos? Ang sagot po ay yes. So, makakatulong po ang degree para magkaroon ka ng mas maraming career opportunities. Gayunpaman, depende pa rin ito sa requirements ng industriya or ng employer mo. Fact number 48. Magkano ang tuition fees sa ETIAP? So, ang sagot po ay depende po sa school. May mga schools na nasa around 30,000 lang at may mga schools naman na umaabot pa ng 80,000, 100,000 hanggang 200,000 ang total cost ng program. Kaya mahalagang mag-inquire ka ng direkta sa school para sa updated fees. Pero kung gusto mong makatipid, unahin mong mag-inquire sa mga state universities dahil mura po ang tuition fee per unit po sa kanila. Fact number 49. Ano ang pinakamurang ETIAP school? So sa tanong po na ito, wala pong isang sagot dito dahil nagbabago ang tuition fees kada taon. Pero meron po akong ginawang video na merong school na nag-offer ng 30,000 pesos lang po na tuition for the whole program. So meron po yun. Tingnan nyo po sa aking video. Ang naka-thumbnail po doon is pinakamurang tuition fee sa ETIAP which is 30,000. Yan, panoorin mo na lang. So sa tanong na to, ang pinakamagandang gawin mo ay magkumpara ka ng tuition fees, requirements, at learning setup ng iba't ibang schools bago ka mag-decide na mag-enroll. Fact number 50. Worth it ba ang ETIAP? So for me, ang sagot po ay yes na yes na yes na yes na yes. 1 million yes. So kung mayroon ka ng maraming taon ng work experience at gusto mong magkaroon ng bachelor's degree nang hindi bumabalik sa traditional college setup, malaking opportunity para sa'yo ang ETIAP. Pero tandaan natin na hindi po ito shortcut. Ito po ay pagkilala sa ating mga skills, knowledge, trainings at experiences na nakuha natin sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho. At kung ang degree na lang ang kulang para sa promotion mo, career growth, or personal achievement, maaaring ETIAP ang maging daan para maabot mo ang goal na yon.
So ayun guys, nasagot na natin ang 50 most frequently asked questions tungkol sa ETF ngayong 2026. So kung may mga tanong pa kayo na hindi natin naisama sa video, i-comment nyo lang dyan sa baba at baka maisama natin sa susunod na fact video. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang channel natin para mas marami pa tayong matulungan na working professionals na makakuha ng kanilang college degree. So maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa inyong ETF journey. Thank you for watching. Goodbye!